Alright mga kapatid, manonood na naman po tayo ng balita. Ito'y galing naman sa ating Balitang Pinoy TV. Iyak ka na. Ito title. No? Gulat sila dito. Kapasok lang breaking news. Impeachment laban kay BBM. Kaya nga marami na hong nagsasabi yung impeachment po kay PBBM mukhang gawa-gawa lang ho nila. Bukod sa gawa-gawa nila, pwedeng magtagumpay sila na hindi matuloy ang impeachment kasi mukhang sinadya din nila na hilaw yung impeachment. Hilaw, ibig sabihin sasadyain nila na walang ebidensya para sa susunod na taon pa ulit magkaroon ng impeachment. Kumbaga, parang discarding nakakuha sila ng idea doon po sa sitwasyon na nangyari kay BP Sara. Tapos, syempre, impeachment, sasabihin nila, Duterte ang may kagagawan. Parang ganyan ang nakikita ko vision ko lang to. Pero mukhang ganyan ho ang mangyayari. So kakalimutan na nila yung mga project sa Pilipinas, yung mga dapat unahin, mga flood control, mga kailangan unahin para pumapalago ang ating bansa. Ito'y opinion ko lamang. Kawawa po ang ating bayan kung laging ganito. Diba? Puro na lang impeachment mga kapatid, okay? At yun na nga, wag na ho natin patagalin. I-play na po natin ito. So itong sinasabi kong ito, para bagang sinasabi dito, ito talaga yung grounds for impeachment. Pero ididikit namin ang mga Duterte. Para mukhang ang nagpapa-impeach ay ang mga Duterte. OMG. Gago! Grabe Delicates talaga. Tapos, ito pa, misleading. Tuloy natin. May papakita ko sa inyo misleading. At Congressman Nisay. No one, not even the Mainit to. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, dire-diretso na tayo mga kapatid. Mag-like na po kayo sa ating video. Isang abogado na ayon sa balita ay dating abogado ni First Lady according to politico.com.ph. Ha? Gago! Yan ang sabi ng ng balita Tapos yun yung nagsampa ng impeachment. Ang nag-endorse ay isang quote-unquote contractor daw. Congressman na isang contractor. Pero ito matindi dito. Ipapakita ko sa inyo kung papaano etong media ay ay misleading. Okay? Misleading po. Bakit to? Tuloy natin. Tapos pagka mga vlogger ng Duterte or mga nagtatanggol sa totoo, sa tama, sasabihan nila fake news. No? Sa kanila misleading lang. Kaya nagkamali yung source. Ay, Pilipinas kong mahal. Play ko sa inyo kung bakit ko nasabing misleading tong mga to. Court o ICC. Pati na rin yung umano'y drug addiction. So ayan, tingnan ninyo kung ano yung ground of impeachment. Dinikit si Pangulong Duterte doon sa issue ng ICC. Tapos, alam naman natin, doon sa drug addict issue, ayan po ay galing sa mga Duterte at siyempre kay Senator Amy. So diyan sa forma pa lamang nung impeachment complaint, mukhang pinalalabas na ito ay galing sa mga Duterte. Pansinin ninyo maging Talaga tong mga mga anti-Duterte na to, wala nang ginawa kundi sisihin ng Duterte. Biri mo, no? Naalala ko tuloy baha ng baha, kasalanan daw ng Dolomite Beach. Gago talaga no? Itong mga taga-kabila talaga, wala nang ginawa kundi siraan ng Duterte. Pabango sila, gusto nilang magpabango pero sukan-sukan ng mga Pilipino sa kanila Kayo mga kapatid, hindi pa ba kayo nasusuka sa mga pinagagawa ng mga to? Nakakaya na nga Tai-tai na sila observan po tayo. Ang Pangulo, nasagabal daw para magampanan ng Pangulo yung kanyang tungkulin. Nakasaad din sa complaint Jiggy, yung pagkabigo raw ni Pangulong Marcos na i-veto yung unprogrammed appropriations sa national budget mula nga sa 2023 hanggang budget ng 2026. Dagdag pa nga sa reklamo nakinabang umano yung Pangulo sa flood control kickbacks at ginawa umano niya yung Independent Commission for Infrastructure o ICI para nga pagtakpa ng kanyang mga kaalyado. So, ayan. Kina Attorney De Jesus. Ito, paliwanag ko lang sa inyo. Parang isang kasinungalingan ay magmukhang totoo. Hahaluan mo talaga ng katotohanan. Kalahati katotohanan, kalahati mukhang delicates. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, yung mga asawa ninyo nagpapalusot sa inyo. Saan ka galing? Umuwi ng madaling araw. Sabi mo sa opisina, may meeting. That's half truth. Pero that is the truth. Ang galing naman talaga siya sa opisina at may meeting nga naman talaga sa opisina. Tapos, sumegway nga lang. Sumegway nga lang kung kani-kanino, kung saan-saan. Pero yun ang hindi sinama sa sa honesty.
May totoo pero may hindi totoo. Truth is, talaga naman galing siya sa meeting. Galing siya sa opisina. Kasi doon naman talaga siya nagtatrabaho eh. So yung sinasabi nating half-truth. Hindi ba? Ang tamang tanong ay, saan ka galing? Panggaling mo sa opisina. Yun. Bago ka pumuwi. Oo. Yun. So itong sinasabi kong ito, para bagang sinasabi dito, ito talaga yung grounds for impeachment. Pero ididikit namin ang mga Duterte. Para mukhang ang nagpapa-impeach ay ang mga Duterte. Naku po. Grabe talaga. Delicates talaga. Oh. Tapos, ito pa. Wala na silang ginawa kundi ganyan ang trabahuhin. Oy, sa mga manunood sa atin na maka-BBM pa rin, pero wala naman sama ng loob sa mga maka-Duterte. Kumbaga, binubuksan nila yung kanilang pag-unawa. Kung ako sa inyo, buksan nyo palalo ang inyong kaisipan kasi nakikita nyo nga hindi na nga maganda eh. Ano sasabihin nyo na naman? Totoo naman, Duterte naman talaga may kagagawan niya. Wala na tong mga rin. Sa bagay, alam mo kasi, pag sinasadya mong magtanga-tangahan, okay lang. May intindihan kasi pera-pera lang eh. Pero pag talagang hindi mo naiintindihan, may problema na talaga sa pag-iisip mo. Maaaring kulang ka sa pag-unawa, hanggang doon na lang talaga o sadyang 80-80 ka. Diba? Mahirap po maging bobo. Misleading. Okay lang maging bobo, may matututunan ka, pero pag tanga-tanga na talaga, di ba? Oo. Tuloy natin. May papakita ko sa inyo misleading. At Congressman Nisay. No one, not even the president, is above the law. So sabi nga, mapanagot Oo. ang dapat mapanagot. So Oo. siguro, mapanagot ang totoong may mga sala. Sorry kung to ask Ito ha. Bakit itong congressman na ito ang nag-endorse? Si Representative Jet Nisay, isang kontraktor. Daw, according to this news. As a matter of fact, yan ang thumbnail nila. Papakita ko ha. Ayan po ang thumbnail ng News 5. Contractor. So para bagang pinalalabas sa tao yung inaakusahan na contractor o yung congressman na inaakusahan, si Nisay, na inaakusahan na may katiwalian or whatsoever. Inaakusahan yan ngayon eh. Actually, ang nag-akusa dyan, Malacanang. Okay? I-google nyo po, nasa balita po yan, inakusahan niya ng Malacanang. Isa yan sa mga para bagang ibinigay na listahan na kontraktor. Congressman na kontraktor. Okay? Ngayon, bakit siya ang nag-endorse? Para mukhang kaya niya kinakasuhan si BBM o kaya niya in-endorse yung impeachment ay dahil gumaganti lang siya. Dahil siya ang unang in-accuse. So madaling salita, parang ang pangit ng dating sa taong bayan. Kaya inakusahan niyan si BBM ng impeachment, it is because contractor yan. Yan, tingnan niyo thumbnail. Always remember these people in the house. So, sa ngayon, ayon mo sa pagkakaintindi ko, wala pang legit na talagang gustong or lumalakas yung loob nila para ipa-impeach si PBBM. Kasi pag yan nga naman natuloy, maaaring hindi aprobahan niya ng korte o hindi ma-impeach. Tapos, wala nang impeachment. Diba? So, pasalamat na lang tayo dahil may mga ganito tayong mga vlogger, sila Sir Banat Bay, na magaling mag-analisa. No? Kasi nga, yung ganitong mga pagkakataon, dito niya lang mapapanood sa mga vlogger eh. Kasi minsan, sa iba, pangkalahatan ito, meron kasi may mga bias media na kinokontrol yung kaisipan ng mga tao. Meron pa nga ibang mga page na nagsasabi na umuunlad na raw yung Pilipinas. Bumabalik na raw yung tiwala ng mga Pilipino. Biruin mo, sa isang buong taon ang daming nag-rally. Sunod-sunod yung mga rally. Only in this administration lang, di ba? Wala na silang ibang iniisip na taktika kundi pabagsakin ng mga Duterte. January na, February, March, ayan na yung tagtuyot. No? Nasa na yung sinasabi ni PBBM na iipunin niya yung baha para magamit daw, tama ba yun? Iipunin niya yung mga baha. Napanood ko lang yun, hindi ko lang alam kung totoo, disclaimer na lang. Sabi ng gano'n, siguro naman napanood niya yun, di ba? Or AI lang naman yun. AI naman lagi yung sinasabi nila pagka may mga ganyan eh. Iipunin yung baha para magamit sa tagtuyo. Summer na. Biruin mo, January pero may bagyo pa rin. No? Pinipilit pa rin ng bagyo na, hoy, gumising na kayo. Pagdating ng March, April, May, June, July, tag-ulan na naman. Diba? Ayan na naman, sisingilin na naman.
mararamdaman nyo na naman. Mabilis lang ho ang panahon, tapos 2027 na, ayan na po ang labanan ng Duterte. Ayan na yung tunay na labanan. Duterte laban po sa Marcos. Yan ho ang nakikita ko na dati magkakampi sila pagkatapos ng pakinabangan ni PBBM, si BP Sara, ngayon naman, ewan ko din sa presidente ninyo, napakawalang utang na loob. Mga kapatid, ito na lang lagi ang tatandaan nyo. Doon po tayo sa tama. Huwag po tayo sa mali. Okay mga kapatid, siguro wala na tayong oras. Reaction video lang po ito. Nasa description po yung totoong video. Salamat po lagi sa inyong panonood. Tulungan nyo po ako maibalik ang aking channel ng maayos. Ito po yun. Ito pa rin yun. Ewan ko kung ba't nagkakaganyan. Karamihan din po sa amin mga vlogger na dumidepensa po sa mga Duterte. Ewan ko kung ba't nagkakaganyan yung iba. Hindi kami nasa front pero kami yung mga nasa unit team noon na pinagtatanggol din si PBBM tsaka si BP Sara. Yan, magkakasama kami nila Ben Barubal, etc. Bla bla bla. Marami kami. Nagkanda hiwalay na kasi BBM tsaka Duterte. Tapos nitong mga nakaraan lang, ewan ko lang, nito lang, humina yung mga views namin. Ewan ko kung anong nangyari. Sa akin, naiintindihan ko, sa iba, hindi ko alam, nagpa-vlog naman sila Pag huminto ka lang daw, medyo mawawala ka na sa algorithm. Ako naman kasi nagpalit ng pangalan, kaya sinusuyo ko po kayo mga kapatid, paklik po ng like. Kasi yung like na yan, maaari pong makapagpabalik ng sigla ng ating channel. Tignan nyo po sa baba dyan, 400k subscriber po ang meron ako. Pero yung views na nanonood sa akin, anong nangyari? No, yun ho ang hindi ko maintindihan kay YouTube ngayon. Okay, maraming salamat. Pero kung gusto nyo po ilalagay ko po sa description yung isa ko pang channel. Gumawa din kasi ako ng isang channel. Titignan ko baka pwedeng doon tayo mas lumakas. Panoorin nyo rin po ako doon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Yun nga, huwag nyo kakalimutan mag-like habang nag-outro na tayo. Salamat po. Oh my God, we'll be back again.